Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Matapos ang 2 buwan, naging matagumpay ang panibagong resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa ating tropa na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gamit ang civilian vessel na MV Lapu-Lapu na ihatid ang mga essential supplies na kakailanganin ng mga nakadestino sa BRP Sierra Madre. Kinumpirma naman ng AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na may hanggang 8 barko ng China ang namonitor sa bisinidad pero hindi naging hadlang sa resupply ng ating mga tropa. Idineklara na ang insurgency-free o malaya mula sa impluwensya ng mga rebelde ang Misamis Occidental. Sa deklarasyon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tangub City, sinabi ng presidente na resulta ito ng ilang taong kampanya para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Misamis Occidental. Bukod sa deklarasyon, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa 10 dating mga rebelde. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nisurrender sa mga otoridad sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar Headquarters sa Parang, Maguindanao del Norte niadtong Setyembre 23 ning tuiga ang gituhang private armed group nga gitawag og Mamadra Group. Base sa report, natukod ang grupo niadtong tuig 2013 sa Maguindanao del Norte. Bitbit sa grupo ang anasa unom ka mga armas, diin sakop sa ilang area of operations ang Barangay Balot ug Barangay Bungabong sa Sultan Mastura. Mapasalamaton sab ang PRO Bar sa pagsurrender sa grupo. Dugang pa sa PRO Bar, nakatabang sab og dako ang pakig-alayon sa matag ahensya sa gobyerno ug ang suporta sa local government unit ug sa mga residente sa lugar alang sa pagbalik sa mong grupo sa sabakan sa gobyerno. Positibo ang Davao City Overland Transport Terminal kon dikot nga ilahang makabot ang target income nila una mahuman ang tuig 2024. Sumala ni Dikot Manager Aisa Usop, 38 million pesos ang ilang target alang karong tuiga. Din as of August 2024, ana sa 35 million pesos ang income sa bus terminal sa Davao City. Pagbutyag ni Usop, posibleng mulapas pa sa 50 million pesos ang ilang kita. Ilabi pa nga nagapadayon pa ang bare months. Ug ubay-ubay pa ka-holiday ang mulabay kung asa sagad manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya ang mga trabahante sa Davao City. Sa milabay nga tuig 2023, nalampasan sab sa Dikot ang ilang target income nga 44 million pesos kung asa niabot sa kapin 53 million pesos ang ilang natalang income sa milabayng tuig. Happy ta, it's because at least mabalance nato, sir ba. Dili lang yun ingon nga dito ta sa kanang ang sige lang tag-inistrikto, di ba? Mga implementations of our kanang ordinances and kanang ato ang mga policies and guidelines, but at least kung baga sa kuan po na apo tay check and balance. At least na balance nato, no? Nga ang ato apong target na reach nato. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.